So, Tetelestai, paid in full. So, this is a series about redemption. Ang series po natin ay patungkol po kung paano po tayo, again, niligtas ng Panginoon. At meron pong tatlong payments yung ating pong paid in full sa redemption na ginawa ni Jesus. Ilan? Tatlo. Ano yung tatlo na yon? Justification, sanctification, and glorification. So as a review, sinabi natin last week yung justification, this is an act of God. Ito po ay pagkilos ng Diyos by declaring His people, by declaring us righteous. Ibig sabihin ng justification, dineclare tayong not guilty. Sabihin nyo nga, not guilty. So hindi tayo guilty, not in a sense that we are sinless. Hindi tayo not guilty tayo, hindi dahil tayo ay sinless. We are sinless, but because of the righteousness of God that was imputed. Ibig sabihin, yung ibinigay sa atin, na dapat na tayo yung mamamatay, na dapat si Jesus ay hindi naman mamamatay, pero because of His death, yung kanyang katwiran, yung kanyang righteousness, ay ibinigay sa atin. Therefore, malinis tayong haharap sa Diyos Ama, hindi dahil sa kabutihan natin, kundi dahil sa kabutihan niya. Yung dugo ni Jesus, ang siya naging ating tatak, ang ating sealed with the Holy Spirit, ayun po yung ating pong naging selyado. It was imputed or counted to us. Nagigis po ba ako? Bigyan ko po yung halimbawa, Parang yung sinabi po natin last time, na halimbawa, meron kang malaking pagkakautang, may utang po kayo sa akin, halimbawa lang At dumating yung time sa utang mo, wala ka na talagang pambayad. O yung tinatawag nating bankrupt. Kahit anong hahatak mo, kahit anong piga mo sa tao, wala na siyang mailalabas kasi bankrupt na siya. Naranasan niyo na ba yun? Na kahit anong piga ko sa pamilya ko, kahit anong halukad ko sa pagmamayari ko, kulang na kulang talaga dahil sa laki ng pagkakautang natin. Sino nakaka-experience ng ganyan? Ako lang? Sino walang utang dyan? Okay, mag-alala, hindi kayo utangan. Di ba? Minsan tayo, dumarating sa point ng buhay natin na tayo ay umuutang. At minsan yung ating bankruptcy, nakita natin sa sarili natin na wala po tayong pag-asa. At sa sitwasyon na yon, may kulong yung kaso natin. Kasi ang laki ng utang mo . Diba? Pag hindi ka nakapagbayad, kakasuhan ka, ikukulong ka pa. Depende sa laki ng kasalanan mo. Kumbaga sa ating pagkakasala, ang tawag po natin in soteriology, ang tawag po natin, we are totally depraved. Wala talaga tayong kakayahan na. Kahit anong pilit nating gumawa ng kabutihan para mabayaran yung ating kasalanan, cannot be. Hindi talaga uubra. Are you with me? Buti na lang merong isang taong nakiusap sa akin para sa inyo pong pagkakautang. Diba? Sabi sa akin, isa po siyang mayaman. Sabi niya, Sir King, pasensya ka na sa atraso ng taong ito. Pwede ba lahat ng utang niya, i-charge mo sa akin, i-charge mo sa account ko? Nagigets? That's what Jesus did at the cross. Yung redemption, yung ating kasalanan was imputed to Christ. Na dapat tayo ang magbabayad, hindi natin kaya, si Jesus ang sumagot. Binayaran yung utang mo, at the same time, it's unfair, yung katwiran niya, yung kabutihan niya, yung righteousness niya ay ibinigay naman sa iyo. Nagkaroon ng substitution. Are you with me? And because of that, because of what Jesus did, tayo po ay na-redeem, or ibig sabihin, we are justified, tayo ay naligtas. And that is justification. Naintindihan po ba? We are now declared free. We are now not guilty. Wala na tayong kasalanan kasi lahat ipinataw kay Jesus. Saan pinataw? Kay Jesus. Doon po sa cross. Lahat ay ibinuhos lahat sa Kanya. Are you with me? Nagigets? So lahat ng yun, yung kasalanan natin. But this morning, we are going to study the next process of redemption, which is what we call sanctification. Sabihin nyo nga, sanctification. Yan, so malinaw po yung justification. Now,
In justification, God declared us righteous. Tama po ba? Sa justification, dineclare tayong righteous. Pero dito sa sanctification, God made us righteous. Yung una, dineklara lang tayo. Righteous ka, sinasabi ko, diba, pag pinukpok na yung martilyo ng judge, I declare you not guilty. Pero dito sa sanctification, God made us righteous. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Mukha bang righteous? Diba? Mukha lang ni righteous one. Diba? Diba? Righteous. You know what? Sa buhay Kristiyano po natin, again, meron po tayong tatlong stage na pagdaraanan. Diba? Kung paano sa physical nating buhay, ang tao ay ipinanganak. Pagkatapos pinanganak, lumalaki siya ay nag-aaral. Then siya ay magkakaroon ng graduation at magkakatrabaho. At ganoon din po sa ating pong buhay Kristiyano. Yung ating pong series, yung process po ng ating salvation, the process of redemption, first, yung tayo po ipinanganak sa Espiritu, that is our justification. Amen? Na-justified tayo. Second is mag-aaral tayo, yun po yung ating sanctification. Tayo ay mag-aaral. At yung ating glorification, yun yung ating graduation. And today we are going to discuss on the second stage, which is sanctification. Kaya naman, sa topic natin na sanctification, I entitled this as Work in Progress. Sabihin nyo nga, Work in Progress. Anong ibig sabihin po niya? Anong ibig sabihin ng Work in Progress? Diba sabi niya, yung subtitle niya, Finish but not final. Para magulo, no? Finish na, tapos hindi pa final. Mamaya pa explain po natin yan. Why? Because our sanctification, yung ating pong sanctification, this is a work in progress. May progressive po o may progreso sa ating pong kaligtasan na binigay ng Lord para dito. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Parang tapos na, lakas ang mga uli. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Parang gusto nyo nang tapusin. Why? Because you are or we are a work in progress. Hindi pa tapos si Lord. Kasi diba, sabi nga dyan, ang kaligtasan mo ay finished work, pero ang pagkatao mo ay isang work in progress. Yung pagliligtas ng Diyos, tapos na yon. It is finished. We are justified. Pero yung ating pagkatao, yung ating kabanalan, yung ating pong maturity, it is a work in progress. Nagigets po ba ako? Ama, marami pang babaguhin ang Lord sa atin. Therefore, hindi pa siya tapos. Bagamat yung kaligtasan, tinapos na ni Lord at the cross, yung sanctification natin, this is a work in progress. Which is true naman that this work in progress, di ba parang si Lord in advance na kasi ang glorification, doon tayo pupunta. But now, sabihin nyo nga now, yung ating present stage, which is now, this is our sanctification. Are you with me? 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Ito na po yung mga verses. And because of Him, you are in Christ. Dahil kay Kristo, and we are in Christ, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Dahil daw kay Kristo, yung ating pakikipag-isa, yung ating pong pananampalataya, when we believe in Christ, we are now in Christ. Dahil kay Kristo tayo, siya yung ating naging karunungan. Dumunong tayo because of Christ. We became righteous, we became justified. Diba? Ano pa sabi dyan? We are also sanctified. At tayo ay iniligtas din ng Diyos. Pag sinabing sanctification, ito po yung, tayo po ay ginawang banal. Sabihin nyo nga banal. Diba? Tignan mo nga ulit katabi mo. Mukha bang banal? Pero God says that we are sanctified. Diba? Hindi lang tayo basta justified. Si Lord pinaprocess po tayo sa ating kabanalan. Sinasanctified po tayo. John 17 verse 17. Sabi dyan, sanctify them in the truth.
Your word is truth. Ang sabi ni Lord, di ba, pabanalin mo sila sa iyong salita, sabagat ang iyong salita, ang Bible ay katotohanan. Sabihin nyo again, sanctify. Yan, so narinig natin yung word na sanctification, then sanctify. Now, Romans 15 verse 16, sabi dyan, to be a minister of Jesus Christ to the Gentiles in the priestly service. Diba? Sinabi ni Pablo, nagmi-minister ako sa Hentil bilang tulad ng pari of the gospel of God. So that the offering of the Gentiles may be acceptable. Na yung mga Hentil daw ay maging katanggap-tanggap. Ano pa sabi dyan? Sanctified by the Holy Spirit. Sabihin nyo nga, sanctified. So those are the terms na ginamit ng Bible. Yung word na sanctification, sanctify, and sanctified. Ito po yung nilagay po ng Bible. Isa pa pala, 1 Corinthians 6:11. Next verse. Wala, ayan, sorry. And such were some of you, but you were washed. Tayo ay nilinis na ng dugo o ng baptism. You were sanctified. Ano pa? And you were justified. Saan daw? In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. So ang sanctification po, this is the work of God, the Trinity. This is the work of Jesus Christ, or this is the work also of the Holy Spirit. Ang ating pagiging banal ay binigay at tinatrabaho po ng banal na Espiritu sa atin. Now, what is sanctification? Originally from the Greek word, yung mga word na binasa po natin, sanctify, sanctification, sanctified. Lahat po yun, ang Greek word po noon ay hagiasmos. Sabihin nyo nga, hagiasmos. Yan, so Greek word, no? Ibig sabihin niyan, to be set apart or to be holy. Diba? Yung word na holiness, holiness means to set apart. Ibig sabihin, tayo po bilang Kristiyano, bilang tao, we are separated. The moment we became a Christian, we are separated from the Word. Diba? We are separated for special purpose and use. Hindi na tayo gaya ng kagaya nila. Iba na tayo. Why? Because we are sanctified. We are set by God. We are set apart. Hiniwalay, ibinukod to be what? Holy. Ang calling ni Lord sa atin ay hindi gaya ng ibang tao. Ang calling ni Lord sa atin is so special, sinet apart tayo para maging banal. Sabihin nyo again, banal. That's the key word. Pag sinabing sanctification, it is about our holiness, yung ating kabanalan. Ang kaligtasan po natin dapat may kabanalan. Amen po ba? Amen? So that's the key word. Pag tayo ay ligtas, dapat we must walk on righteousness and holiness. Biblical meaning of sanctification. It is the process by which God, either by Christ or by the Holy Spirit, separating the believer, separating us to be holy or not to sin, but to be Christ-like. That is the buong meaning ng word na sanctification. It is the process wherein God separating us, the believers, not to sin, but instead to live like Christ. Malinaw po ba yun? So, my point is, we don't become like Christ overnight. Hindi tayo naging kamukha ni Kristo na naging banal tayo sa loob lang ng isang gabi. Tama? Hindi po ganun kabilis para tayo ay maging banal. Pero ganun pa man, nais ng Diyos na tayo ay magbago. Tayo ay maging banal. Amen po ba? Bagamat si God, this is our calling, this is our mandate na dapat maging tayo, pero hindi po natin nagagawa ito overnight. Diba? Diba? Pag tinignan natin yung sarili na lang natin sa salamin, kahit ang tagal-tagal na natin Kristiyano, hindi pa tayo maging perfecto. We are far more away from perfect. Pero still, ang objective natin, we still pursue what is God called for us to do, na maging holy. Amen po ba?
Amen? Maraming Kristiyano, baka tayo yon. Marami sa atin naniniwala kay Jesus. Nagpipray. Diba? Nagbubukas ng Bible. Umati ng church. Pero baka hanggang ngayon, tayo ay nagtatanong pa rin, bakit nag-i-struggle ako sa pares ng kasalanan na paulit-ulit? At baka isa tayo rito na hindi mo maramdaman na tayo ay holy. Nararamdaman niyo ba yon? Na nararamdaman natin, ang tagal natin sa church, umaatin tayo ng church, nagsisimba, nagbubukas ng Bible, paminsan-minsan. Minsan nakikinig lang sa Facebook, nagdi-devotion sa Facebook. At tapos, hindi natin maramdaman sa sarili natin, parang hindi ako talagang holy. Yung sinasabing sanctified, pastor, parang ang layo ko. Sino ganun dito? Ako lang? Nararanasan niyo ba yung ganung feeling? You know what? If you're frustrated dahil mabagal po ang ating spiritual growth, or nakakaramdam tayo ng guilt dahil sa tingin mo dapat ay okay na tayo by now, pero hindi pa rin tayo okay. Pag tinitignan natin yung buhay natin, pastor, parang ang layo ko pa sa kabanalan. And this sermon is for you. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo to. Yan, di ba? Para sa ito. Diba? What if yung slow or yung messy part ng ating pananampalataya ay ito pala yung proof that God is working. Yung ating pong katamlayan, yung ating pong kahinaan ng ating pong pananampalataya, hindi natin alam sa kabila po nun that God is still working. Amen po ba? Dapat isipin natin, my point is, wag po tayong sumuko dahil po ang ating pong buhay, Kristiyano, ang ating pananampalataya, hanggat nandito ka sa lupa, we are God's work in progress. Amen. Huwag tayo kaagad panghinaan ng loob. Nag-encounter naman ako, nabaptize naman ako, pero bakit ganito pa rin ako? Bakit natutokso pa rin ako? Bakit feeling ko minsan hindi ako ligtas? Sino nakakaranas niyan? Feeling mo ba hindi ka ligtas? Pero continuously umating ka naman. Pero merong ganung deception, merong ganung thinking, merong ganung feeling na feeling mo you are far away from holiness, but God is, our faith is in work in progress. Amen po ba? Amen. Now, magbibigay lang po ako ng 4. Kanina 5 to eh. 4 na lang. 5 points of a work in progress. Pag-uusapan po natin, ano ba para mas maintindihan po natin, ano ba itong work in progress? Ano ba itong sanctification po natin? Number 1, sanctification starts after salvation, not before. Sabihin nyo nga after. Pagkatapos, yung sanctification natin nangyayari, pagkatapos na tayo maligtas, hindi before. Amen. You know what? Isa po sa misconception ng Christianity is yung idea na kailangan muna nating linisin ang ating sarili bago tayo lumapit sa Diyos. Kailangan i-prove muna natin, pastor, saka na ako magsisimba kapag wala na akong problema. Meron ba ganun dito? Wala rito kasi nandito ka ngayon. Diba? Pastor, saka na ako babalik kapag okay na ako emotionally, okay na ako mentally. Kasi ang misconception na marami, lalapit lang sa Diyos kapag feeling niya okay na siya. But the Bible teaches us the opposite. Sabihin niya nga opposite. Yan. Ano ang opposite? hindi po ito ano ha? Okay, wala natatawa. Ano ba yan, pastor? Sinama mo pa yan? Opposite. You know what? Hindi mo kailangan maging malinis para tanggapin ni Jesus. Tama? Anong gagawin mo? Kailangan mong tanggapin si Jesus para ikaw ay maging malinis. Huwag mong baligtarin. Kailanman ako, hindi tayo lalapit sa Diyos. So ang mindset natin, kailangan maging malinis muna ako. Kailangan feeling okay muna ako. Kasi pastor, ang hirap ng damdamin ko, I'm not okay, I'm not feeling okay. Kapatid, hindi mo kailangan maging malinis para bumalik kay Jesus o pumunta ng simbahan. Kailangan mo nga tanggapin si Jesus at bumalik
para tayo ay maging malinis. Kasi ang simbahan po, hindi po ito para sa mga banal. Bagamat we are declared holy and righteous, pero still ang simbahan ay para sa makasalanan at may pusong handang magpabago sa Panginoon. Amen po ba? Romans chapter 5 verse 1. Sabi diyan, therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pinakita po ng verse na yan, we are justified by faith. So ang justification po, nagsisimula sa sandaling God declared us righteous. Sa sandaling God declared you righteous, doon po nagsimula ang justification. Not because of our behavior, but because, again, not because of Christ's sacrifice. Dahil kay Jesus. Pero, sabi nyo nga pero ang sanctification, nagsisimula after ng justification or ng salvation po natin. Amen po ba? Kaya nga, ito yung process Nauna yung justification ni Lord. Hindi iniuna ni Lord yung sanctification. Iniuna munang sabihin sa'yo, anak, I declared you righteous. Kapag nangyari ang susunod na step, now, ito na yung sanctification process. At maraming Kristiyano dito nagpipailed. Gusto lang natin, I'm righteous, I'm declared righteous, pero yung effort, pagdating sa sanctification, pahirapan na. Dalawang klaseng pahirapan. Either you are guilty, na nahihirapan ka, or masyado tayong ngalabnaw dahil feeling natin lagi tayong ligtas. Kasi I am righteous, I am holy. Do you get my point? Tama? Dalawa ang pwede natin maging desisyon. Pwede maging mababaw tayo, maging shallow ang faith natin kasi feeling natin ligtas tayo lagi. Or baka naman, dahil feeling natin ligtas tayo lagi, or nagdududa naman tayo na hindi naman tayo ligtas. Dalawang points o dapat maging balanse po tayo. And now, dito po sa unang puntos natin, justification happens after our salvation. Again, sanctification happens after our salvation. Tignan niyo po yung nasa picture. Yan, yung bata po na yan, masaya siya, pero minsan meron siyang yung ngiti niya parang merong konting pagdududa. Bakit kaya? Ama, may pagdududa. Meron bang mga anak kayong ganyan? Masaya siya pero parang nagdududa siya. Actually, yan po ay isang adopted child. Or, di ba? Siya po ay isang inampon. Sabihin niyo ampon. Yan, sino ampon dito? Di ba tayo minsan masakit yung natutok sa di ba dati nung panahon natin? Ampong ka lang naman di ba? Nagagalit ako. Minsan sinasabi ng kapatid ko, King, alam mo bang ampong ka lang, napulot ka lang sa basurahan? Siyempre, maliit ka lang, binubuli ka ng kapatid mo. Di ba minsan nasasaktan tayo pag sinabing ampon? Pero you know what? Yung adoption pala, it is legally declared. Kapag actually, mas legit pa nga yun Pag inampong ka na, yun na yun, anak ka na talaga. At biblically, ganun po ang God. All of us are adopted. Wala naman talagang legal na anak dito All of us were adopted. Amen po ba? The moment na napirmahan po yung papers, pinirmahan ng nanay at ng tatay na inampon yung bata, instantly, sabihin nyo nga instantly, dagli-dagli, the moment na napirmahan, anak ka na ng ibang tao. Pero hindi na ibang tao yon. Nanay at tatay mo na rin yon. Ibig sabihin, hindi mo kailangan pagtrabahuhan para lang magkaroon ka ng apelyido. Dahil ibinigay na sa iyo yon kahit ayaw mo. Si Lord ganon. The moment we are declared righteous, anak ka na niya. Amen po ba? Pero, anak tayo ni Lord, yung inampon, pero yung ating pong pag-uugali, yung ating values o yung ating lifestyle, ayan po yung ating dapat pinoproseso. Hindi po yung instant. Yung declaration instant, pero yung ating pong buhay, yung pag-uugali, yung behavior natin, yung values natin, kung paano tayo mag-react, paano tayo mag-react, paano tayo mag-response. Ayan po yung proseso at ang prosesong po yan, matagal.
Di ba? Hindi po yan biglaan ay na-born again na ako, perfect na ako all the time. Hindi. Lalakad po tayo doon sa makipot na daan. May kausap pa ako. In the same way, the moment we are saved, belong tayo kay God, kasi nga, tetelestai. Pero yung pag-aaral kung paano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos, this is a lifelong journey. Sabihin nyo nga lifelong. Diba? Ang sanctification natin, this is not instant, but a lifelong journey. Kahit pastor ka na, may pastor na napupunta sa impyerno baka dahil out of duty lang. Pero dapat ang pastor, dapat all the way, it is a lifelong journey. Amen po ba? Kaya dapat, ingatan po natin, siguraduhin natin yung ating kaligtasan will see us through. Parang kanta lang. Ano kanta ba yun? My way ba yun? My love will see, my love will see us through. Amen po ba? Justification is about position, but sanctification is progression. Amen. Yung justification natin, nilalagay tayo kung sino tayo, anak. Pero yung sanctification na anak ka nga, pero yung sanctification natin, it is a progression. Progressive po ito. Diba? This is not positional salvation, but a progressive salvation. Pagkatapos ang i-declare na righteous, doon pa tayo sisimulang baguhin hanggang sa makawangis natin ang si Kristo mismo. Is that an amen? Kaya nga, sabi dyan, hindi ka nagbabago para iligtas. Binabago ka kasi ligtas ka na. Ayan po ang stand ng Kristyanismo. Diba? Ang pananampalataya ng Kristiyano, hindi tayo nagbabago, nagpapakabait para maligtas. Amen? Nagpapakabait tayo, gumagawa tayo ng mabuti, binabago natin ang ating mga attitude, hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Kasi nauna lagi yung justification. Amen po ba? Kasi hindi naman sa gawa maliligtas ang tao kundi sa habag at biyaya lang ng Diyos. Amen po ba? 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Sabi po dyan, Unang Thessalonica, for this is the will of God. Ito po ang kalooban ng Diyos. Your sanctification. Amen? Ang kalooban ng Diyos, yung ating pong kabanalan, yung sanctification. Anong gagawin? That you abstain from sexual immorality. So part pala ng kaligtasan natin, part pala ng sanctification natin, is that lumayo tayo sa mga bagay na malalaswa. Diba? Sa mga sexual na immoralidad, layuan natin yan. Lahat ng uri ng sexual immorality, abstain. Amen? Yung pag-iisip, yung actual na ginagawa, yung kwentuhan, yung panonood, lahat ng kalaswaan, abstain. Why? Kasi that is the command of the Lord. Because God called us to be sanctified. Hindi lang gusto ng Diyos na maniwala tayo, gusto ng Lord, unti-unti po tayong mabago. Amen? Ang sanctification ay hindi trying hard to be good. Amen po ba? We are not trying harder to be good. It is allowing God to change us from inside out. Ang unang babagoy ni Jesus, hindi yung gawin mo. Ang unang babagoy ni Jesus, yung loob, yung espiritu mo, ang unang dapat mabago. Kailangan may maborn again in the spirit. A change of heart para magkaroon ng change of mind. Are you with me? Amen po ba? You know what? Kaya marami po sa atin na di-discourage kasi akala po natin sa sanctification, it is a performance. Sabihin nyo nga, performance. Baka ma-deceive tayo. Pastor, ligtas tayo pero dapat para makasigurado tayo, dapat galingan natin, magpakabait tayo. Delikado rin po yun. Baka ating sanctification, ang tingin kasi natin sa sanctification, baka ang mindset natin, this is just a performance. Na kailangan, dapat lagi tayong perfect. Dapat perfect agad. Nag-encounter na yan, dapat hindi na yung nag-yosi.
Ba? Si Aris nga, after encounter 5 days, nag-Yosip eh. Tama ba, Aris? O 6 days, 4 days lang. Diba? Tama? Hindi po kasi kaagad tayo, once na nag-encounter, banal agad. Yes, we are declared righteous, pero yung ating holy lives, yung ating pamumuhay, hindi agad perfect. Amen po ba? Hindi ito performance-based. Sanctification is not a performance-based. Ang totoo, sanctification is partnership. Sabihin nyo nga, partnership. That God is working in us and we are responding to God in our obedience. Laging ganon. God is working in us at tayo, we are just responding in obedience. Sabi ni Lord, Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Philippians chapter 2, verse 12. Sabi po dyan, ayan, salamat na. Di ba, madalas kasi natin, ang linyahan po natin, madalas, nakikita yung word na, work out your salvation with fear and trembling. Nabasa niyo yan? Di ba, ang mindset po natin, dapat yung kaligtasan natin, i-work out natin. Di ba? Pero iba, ang definition niya, we should work for our salvation. Hindi po yan work for. Pag sinabing work for, pag sumikapan mo yung kaligtasan mo, mag-effort ka para maligtas ka. Hindi po ganun ang sabi ng Bible. Work out your salvation. Parang sa nag-gym. Diba? Kailangan yung muscle mo, I'm working for my salvation. Hindi ganon. I'm working out my salvation. I'm working out of my muscle. May muscle na ako, i-workout ko na lang. Pagagandahin ko na lang, palalakihin ko na lang, pasisexihan ko na lang. Diba? I am working out, hindi working in for my salvation. May kausap ba ako? Nagigets? So yung workout, this is not just our effort. Kasi ang tingin natin sa sanctification, lahat ay effort mo. Hindi po ganun yun. Hindi pa tapos yung verse eh. Kasi may stop tayo sa verse 12. Verse 13, ang sabi niya, for it is God who works in you. Biro mo sinabi, work out your salvation. So sino inuutusan? Tayo ang magwo-work out. Pero kalaki po ng yung working out natin, yung effort natin, hindi ito effort mo lang. Why? Because it is God who works in you. Diba? Ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo, ang kumikilos sa'yo. Para saan? To will and to work for His good pleasure. Ibig sabihin lang, ang Diyos mismo ang nagdi-desire. Hindi lang nahinto sa desire. Ang Diyos din mismo ang nag-work. Nababasa niyo ba yung verse? So, huwag natin isipin ang sanctification ay effort lang natin. It is a partnership. Again, sabihin nyo nga, partnership. Philippians chapter 1, verse 6. I'm sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Sigurado raw si Pablo, diba, na kung saan yung kabutihang ginawa ng Diyos sa atin, di ba? A good work in you will bring it to completion. Tatapusin po ni Lord yung kanyang sinimulan sa atin. Hindi lang tayo niligtas tapos pupunta ng impyerno mamaya. Pag ginawa po ng Lord yun, yung kaligtasan na sinimulan niya sa atin, tayo po ay pagiging pababanalin, isasanctify tayo ni Lord hanggang sa dumating yung completion at the day of Jesus Christ. May kausap ba ako? Amen? So tayo po ay binabago ni Lord. Diba? Binabago tayo ni Lord araw-araw. Ang Diyos ay hindi nag-uumpisa sa isang bagay na hindi niya kayang tapusin. Hindi gaya po ng iba dyan. Diba? Nagparamdam lang, hindi na nagpatuloy. Nagbigay ng flowers, pagkabigay, umuwi. Pag sinimulan mo, sabi mo sa katabi mo, tapusin mo. Tapusin mo kasi. Pag nag-encounter ka ng day 1, umating ka ng day 2. Nag-aral ka na rin naman, tapusin mo na. Diba? Mag-discipleship ka na, nag-SFC ka na, tapusin mo. Amen po ba? Nandito na rin naman tayo sa church, seryosohin na natin yung lakad natin sa Panginoon. Amen. Pangalawa,
Sanctification is a daily and often uncomfortable process. Gawin yung dalawang kulay yan, nakalimutan ko lang. Yung word na daily, sa kayong uncomfortable. Uncomfortable process. You know what? Kung ang sanctification po natin ay madali lang, you know what? Hindi na sana tayo pumapalag or nagrereklamo. Pero aminin natin, masakit po talaga ang magbago or mahirap po ang magbago. Tama po ba? Hindi po ganun kadali. But the Bible never promises us ng instant perfection. Instead, dinescribe po ng Bible na kung saan magkakaroon po tayo ng transformation, nagagawin po natin ito day by day. Sabihin nyo nga, day by day. Ang sanctification po natin ay daily natin ginagawa. At ito pong daily na to, hindi po ito madali. Kaya nga sabi natin, it is uncomfortable. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi diyan sa Tagalog, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka, ang ano raw? Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sana gaya ng mukha natin, no? Nagniningning or baka laging madilim. At ang kaluwalhatiang iyan ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Grabe, no? The Holy Spirit Himself, ang siyang magbabago sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan niya. Sa English po niyan, di ba? Sanctification is becoming like Christ. Becoming like Christ is our sanctification. And God is transforming us from glory to another point of glory. Na habang tumatagal tayo sa simbahan, paganda tayo ng paganda, papogi tayo ng papogi, pabango tayo ng pabango, payaman tayo ng payaman, hindi lang ng pananalapi, kundi ng pag-uugali. That is sanctification. From glory to another form of glory, from faith to another form of faith, tumataas po ang faith natin. Tumataas po yung pagsunod natin. Until we become more like Jesus. Sabi mo nga, like Jesus. Basahin po natin sa English, anak. Gusto ko lang i-emphasize yung word. Yan na lang. Sabi nyo nga, being transformed. Transform into the likeness of Jesus Christ. Diba? Pag sinabi po natin being transformed, ibig sabihin yung word na being transformed, this is an ongoing. Ibig sabihin continuous po ito. At kasalukuyan po natin itong ginagawa hanggang ngayon. Hindi po natin pwedeng hingin, ay, na-transform na ako, tapos na. Kaya ang ating sanctification is a daily process. An ongoing. Amen po ba? Tignan mo nga yung next slide, anak. Pakipakita mo nga. Yan. Sino yan? Hindi ko kilala yan, no? Baka si Mr. Suabe. Ang ginagawa po niyan, this is sculpting. At ang gumagawa niya yung sculptor. Isipin niyo po na ang ating Kristyanismo, ang ating pambuhay, ang ating Kristyanismo, ang ating pananampalataya, ay parang tayo ay bato o rock na ini-sculpture ng isang tao. Diba? My point is, bawat hampas ng maso o martilyo at ng pait, sabihin nyo nga pait. Ano yung pait? Hindi po ito bitter, ha? Ito po yung tools na ginagamit para lang sa bato. Diba? Yung pait. Diba? Yung parang katam. Diba? Tinatabas tayo. Diba? May tinatabas sa atin na hindi dapat maging parte natin. Diba? Para tayong bato na unti-unti tayong tinatabas. Tama? Pero tayo, sa kada hampas ng sculpture, nasasaktan tayo. Nagigets? Nakadahampas sa atin ng isang sculpture, ng teacher natin, o ni Lord, nasasaktan tayo minsan sa preaching, Pastor, ang sakit. Ang sakit-sakit, di ba? Nararamdaman natin, ano ba yan? Pastor, parang ako pinapatamaan mo. Nararamdaman natin yung pressure. Pero yung sculpture, si Lord, nakikita niya yung isang finished image mo. Amen po ba? Napiling natin, ba't nasasaktan ako? Bakit mo ako pinagagalitan? Bakit mo ako ginaganyan? Because God is looking on the finished product. Ang tingin sa atin, oy, may kailangan kong tabasan to.
Sanctification is uncomfortable. Why? Because God touches the areas na ayaw nating pakialaman na ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos minsan pinupupok niya yung ating mga pride. Binabasag niya yung ating mga, oy, may pride pa to. Pupukpuin ni Lord. Diba? Minsan, kada pukpok, nagre-react tayo, nagre-rebelde tayo. Tinatanggal lang ni Lord yung ating mga bad habits. Kumbaga sa puno, sa halaman, pinuprune niya yung ating mga bad attitudes. Bulok. Tanggalin ang bulok. Diba? Nililinis niya yung ating mga reactions, yung ating mga responses. Pinuprune niya. Ginugunting niya. Kinakatam niya. Pinapait niya. That is sanctification. Nagigets po ba? Hebrews 12 verse 11. For the moment, sabihin nyo nga, for the moment. Baka sabi, at the moment. Hindi po ito ATM ha. For the moment, all discipline seems painful. Sabihin nyo again, painful. Lahat po ng disiplina, masyakit. Ang hirap, walang disiplinang madali. Kung ang disiplina madali, hindi disiplina yon. Lahat po ng pagtutuwid, lahat po ng pagdidisiplina ng nanay mo, ng teacher mo, ng mentor mo, ng pastor mo, it is all painful. Masakit yan, yung pride mo, naku, ang kulit naman, ba't ganito? Kita na naman. It is painful. Rather than pleasant, but later, sabihin nyo nga later, pero pagkatapos po ng pain na yon, it will yields to a peaceful fruits of righteousness. May bunga ng kabanalan, may bunga ng katwiran. Lahat po ng disiplina, tayo ay dinidisiplina ni Lord. Iba-iba ang kaparaanan niya. Minsan, ayaw mo mapagsabihan. Therefore, gagawa ko na mas matindi. It is all part of God's discipline. Minsan, binibigyan tayo ng problema, ng sitwasyon para tayo ay manumbalik sa Panginoon. Lord, sorry Lord. Gusto niyo ba dumating pa yung time na yon? O ngayon pa lang, handa na tayo magpabasag. Sige Lord, change me. Ikaw ang mangyari, mold me. Amen po ba? Why? Because growth hurts. Because change costs us something. Sabihin niyo nga, growth hurts. Merong growing pains. Kung gusto mo mag-grow, may sakit na kapalit po yan. Di ba, ang pag-aaral mo, gusto mong yumaman, gusto mong maging umasenso, lahat po yan may kalakip na sakripisyo. At kung gusto natin lumago, it will involves hurts and pain. Nasasaktan tayo, minsan ayaw natin mangyari, but God allows. Inaalaw ni Lord na dumating ang sitwasyon na to para tayo ay matuto. Because there is growth in every pain. Amen po ba? It costs us something. Amen? Ang sanctification, minsan, masakit po yan, na parang pinipili mong magpatawad kahit gusto mo nang gumanti. Pinipili mong magpatawad kahit gusto mo na magtanim ng sama ng loob sa galit mo. Mas pinipili mong gawin yung tama. Mas pinipili mong maging honest kaysa mas madaling magsinungaling. Pinipili mong maging honest kaysa mas madaling mangupit. Mas pinipili mo maging honest kasi gumawa ng mga illegal. Amen po ba? And that is sanctification. Tumatalikod tayo sa mga bagay na enjoy ka dati. Diba? Enjoy ka sa alak, enjoy ka sa yosi, pero dahil Kristiyano kang ngayon, tinatalikuran mo na siya. May kausap. Amen? Na nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Diba? Kaysa sa ating emotions na nararamdaman natin, sabi ng feelings ko, eto eh. Pero Lord, dahil sinabi mo, susunod ako sa iyo. Romans 12 verse 1, verse 2, hindi ko na nilagay dyan. Be transformed by the renewing of your mind. Amen? Renewal of mind, ibig sabihin, God doesn't change our actions, but rather He reshapes our thinking. Amen po ba? Hindi lang po gusto ni Lord baguhin yung ating pong gawi o gawa. Unang babaguhin ni Lord yung ating pong mindset. Sabihin nyo nga mindset. Amen? So hindi lang binabago ni Lord ang kilos mo, binabago niya kung paano tayo dapat mag-isip. Kaya nga tayo pumupunta ng church
Hindi lang para gawin ang gusto natin gawin, para kundi baguhin yung ating pong pag-iisip. Yung principle natin, mapalitan ng prinsipyo ng Diyos. And this renewal doesn't happen once, but this is a daily basis. Sabihin nyo nga process. Ba? It's a daily basis and it's a process, day by day. Luke chapter 9 verse 23, sabi dyan, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Kailan? Daily. Hindi once in a while, hindi tuwing Sunday, hindi occasionally. Ang sanctification, hindi lang tuwing linggo. Ang sanctification natin, pagkatapos mag-preach ni pastor, sanctification pa rin dapat. Araw-araw, mayat maya. Handa tayong makinig sa Holy Spirit. Tapos na yung preaching ni pastor, pero ang banal na Espiritu nangungusap pa rin kahit wala na tayo sa loob ng simbahan. And that is sanctification. Tama ba, Nico? Number 3, sanctification is powered by the Holy Spirit and not willpower. Sabihin nyo nga, Holy Spirit. Ang sanctification po natin ay kapangyarihan na banal na Espiritu, hindi mo kapangyarihan. Maraming Kristiyano, kahit mga leaders na be-burn out, dahil sinusubukan nilang lumago spiritually, gamit ang sarili nilang lakas, effort, pag-iisip. Lahat na, tinodo mo na. Pero ikaw lang yun. Tandaan natin, ang sanctification ay hindi self-improvement, kundi ito ay spirit-led transformation. Malinaw po ba? Ang sanctification, hindi mo lang yan effort. Ang sanctification dapat spirit-led. Panginoon, bagamat kaya mo magturo, kaya mo magbasa, mag-preach, kaya mo mag-play ng instrument, pero ang sanctification hindi dahil kaya mo, kundi dapat lagi mong sinasangguni sa banal na Espiritu. Panginoon, tutugtog ba ako? Kaya ang dami mong, magpipray muna ako, Lord, mag-confess muna ako sa iyo. And that is sanctification. Galatians chapter 5, verse 16. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Sabihin nyo nga, walk. That's the command. Walk by the Spirit. Hindi sinabi dyan, try harder and you will not gratify the lust of the flesh. Galingan mo kasi para hindi mo masunod yung pita ng laman. Hindi po sinabi ganon. Ang sinabi lang sa atin ni Pablo, walk in the Spirit. Huwag mong galingan, kundi samahan mo, sumama ka, maglakad kasama ang banal na Espiritu. Kasi ang totoong lakas, hindi ikaw. Ang Holy Spirit, siya yung ating engine ng ating sanctification. Amen po ba? John chapter 14, verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you in all things. Sabihin nyo nga, all things. Ang Holy Spirit, hindi lang siya basta i-guide tayo. Kundi ang Holy Spirit, babaguhin niya tayo. He will teach us all things. Kapatid, huwag natin ikahon ang Holy Spirit na ito lang dapat. No. The Holy Spirit will teach us and change us for His glory. Amen po ba? Parang puno na maraming bunga. At ang banal na Espiritu may bunga yan. Diba? Love, peace, kindness, joy, gentleness, self-control. Diba? There's a 9 fruits of the Holy Spirit. Lahat na yan magmamanifest sa buhay natin. Pero just as the physical tree, ang sanga hindi yan kailangan umire. Ang sanga hindi niya kailangan mag-effort ng gusto para lumabas ang matamis na bunga ng puno. Ang kailangan niya lang gawin ay manatiling nakakabit sa puno. Amen po ba? John chapter 15, verse 4. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Hanggat nakakabit yan sa puno, hanggat nakakabit yan sa sanga. At sinabi ni Lord, unless you abide in me, you can do nothing. Nothing. Tama po ba?
Kapatid, ang kailangan lang po natin gawin sa ating sanctification, hindi magtodo, kundi kumapit lang sa puno kay Kristo. Amen? Why? Because sanctification flows from connection, not on pressure. Amen? Diba ang ating pong paglago, ang ating kabanalan, nagpo-flow po yan sa connection natin sa Diyos, hindi po yan sa pressure. Ang hirap yun, kumikilos kayo sa isang bagay kasi pinipressured ka. Maganda po, ang tunay na paglago, ang tunay na maturity, is yung nagbabago tayo kasi nakakabit tayo sa puno kay Kristo. Amen. When you fail, kapag tayo po ay babagsak, which is, we will. Lahat tayo magkakamali. We will fall. Pero kapag dumating po yung time na yun na tayo bumagsak, sino bumagsak na rito? Ako lang? When we fail, kapatid, all of us will fail. Sasabihin ko po sa inyo, lahat tayo, kahit Kristiyano na tayo, darating yung time na magkakamali tayo. Pero kapag dumating yon, still, the Holy Spirit will not abandon us. Kailanman hindi tayo iiwan ng Holy Spirit. Magigrieve siya, malulungkot siya, pero He will not leave us. Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na raw paghahatol. Wala nang condemnation. Kapatid, kung Kristiyano ka, kung totoong may Kristo ka sa puso mo, bagamat minsan nagkamali ka, pero still, there is no condemnation dahil meron kang Kristo. Condemnation leads to shame, but conviction leads to growth. Is that an amen? Condemnation lagi, pag tayo nako-condemn, mahihiya tayo, lalayo tayo, hindi na ako atin, ayoko na, titigil ka na. Bakit? Ano naramdaman mo? Condemnation eh. Sino nagbigay niyan? Holy Spirit? Kailanman, the Holy Spirit will not condemn us. Sa mga Kristiyano kapatid, papaalala ko sa iyo, there is no condemnation dahil meron kang Kristo. Pero ang demonyo, bumubulong. O, kita mo na, nagawa mo uli. Sabi ko sa iyo, di ka totoong born again eh. Balik ka na sa dati. Diba? Mangupit ka na, humithit ka na, gumamit ka na. Bato-bato sa langit. Tamaan mo ba? But conviction lead us to growth. Ang tanong kapatid, kapag ikaw ay sumablay, kapag ba ikaw ay nagkakasala, ang tanong, sino ang pinakikinggan mo madalas? Is it condemnation or is it conviction? Kapatid, maging matalino tayo. Sinabi din ng Bible, there is no condemnation. Pero bakit condemn ang feeling mo? Sino pinakikinggan mo? Hindi Holy Spirit yun. Kapag you feel condemned, it is not the Holy Spirit. It is the enemy. It is Satan. Dapat pag nagkamali man tayo, dapat ang maramdaman natin, conviction. Kasi ang condemnation, ang gawa niyan lagi palayo. Pero kapag ang conviction ay lagi mararamdaman mo, nagkamali ako, ang resulta niyan, ang kilos niyan, pabalik, pa-repent, pa-reconciliation, hindi palabas. May kausap. Sanctification doesn't mean you never fail. It means you don't stay down. Nagkakamali po ako. Pastor man, mga pastor, nagkakamali po yan. At tayong lahat dito. But it doesn't mean kailangan manatili tayong nakalugmok, nakadapa. Bumangon tayo. Why? Because sanctification is not about trying. It is about abiding. Dikit sa Espiritu. Kapatid, kaya nga ang Espiritu ang siyang magpapatotoo kung tayo anak ng Diyos. The moment na lumayo tayo, we don't walk with the Holy Spirit, baka totoo nga, malayo na tayo sa Panginoon. Kapatid, kapag nadadapa, which is we will, again, balik, kapit kay Kristo, sunod sa banal na Espiritu at hindi sa mismo sa damdamin mo. Amen. And last, samahan na po ako ng maganda. Sanctification changes desires before behavior. Sabihin nyo nga, desires
before behavior. Binabago muna ni Lord yung desire at hindi agad yung behavior. And this is the clearest signs ng sanctification po natin. Ang clearest sign ng sanctification isn't perfection, but it is changing our desires. Amen po ba? Ang sanctification, babaguhin niya yung desires, hindi po yung ating physical na nangyari sa atin. You know what? Bago po natin nakilala si Kristo, hindi ba't kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, okay lang? Tama? Kung nagmura ka, inaway mo yung driver, okay lang. Diba? Dati kung hindi pa tayo kumikilala sa Diyos, nagsisinungaling tayo, nagagalit tayo, namumuhay tayo ng may bisyo, pero okay lang. Tama po ba? Pero ngayon may Jesus ka na sa puso mo. Hindi ba't kapag ikaw ay nakakagawa ng pagkakamali, bumibigat yung pakiramdam mo? Nahihirapan ka. Sino ganun dito? Kapag may nagawang pagkakamali, ang bigat-bigat. You know what? That is not guilt. That is transformation. Kasi meron ka ng conviction eh. It's not guilt. It's not condemnation. Kapag ikaw Kristiyano at nakagawa ka ng pagkakamali tapos ang bigat-bigat, magpasalamat ka kasi meron pang banal na Espiritu na nagdidikta sa'yo, anak, mali ang ginawa mo. Bakit ka sumagot? Bakit ka nag-react? Bakit mali ang pagkilos mo? Kapag naramdaman mo yung kapatid, it is a sign na tunay ngang binabago na tayo. Sinesanctify tayo ng Diyos. Amen po ba? Ezekiel 36, verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Lahat ng born again, ganyan. Yan po ay pinangako ng Diyos kay Ezekiel. Hanggang dumating kay Propeta Joel. Diba? Ka-Prophet Joel, tayo po papalitan ng Diyos ang ating pusong bato at bibigyan tayo ng isang pusong isang pusong handang makinig. A new spirit, a new heart. God doesn't give us rules, but He gives us a new heart. Kasi baka ang thinking natin sa sanctification, di ba sabi, nasusulat, sabi sa batas ganito, hindi po tayo legalista, kundi tayo po ay sumusunod lang sa nais ng banal na Espiritu. Paano po nangyayari ito? Habang lumalalim ang sanctification po sa buhay po natin, mapapansin po natin yung mga pagbabago sa buhay po natin. We begin to hate those ones that controlled us. Naiinis na tayo sa mga bagay na kumukontrol na sa atin. At nagsisimula tayong mahalin yung mga bagay na parang boring. Diba si Pastor nakaka-bored na? Ang haba ni Pastor, diba? Nakaka-bored. Pero still, you love the Word. Pastor, gusto ko pa. Sige pa, sabihan mo pa ako, turo mo pa ako. Sanctification happens when you begin to desire holiness rather than our happiness. Mas pinipili natin maging banal kaysa maging masaya lang. Kasi kung kasiyahan lang ang hanap mo, doon ka sa mall, doon ka sa sinihan, doon ka sa TV mo, sa computer mo. Pero ang hanap mo ay holiness, bibitiwan mo yung gadget mo, dadamputin mo yung nahulog, makikinig ka kasi gusto mong maging banal. Amen. Psalms 37 verse 4, patapos na po ako. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kailangan po natin mag-delight sa gusto ng Panginoon. And He will give you the desires of your heart. Marami sa atin ang gusto yung, sa uli, God will give me the desires of my heart. You know what? Ang verse po na yan, this verse doesn't mean God give us everything we want. But it means God reshapes what we want. Yun po yun. Hindi po sinabi ng verse, ibibigay ni Lord lahat ng gusto mo. Hindi po ganun ang ibig sabihin niya. Ang verse po niya, sinasabi lang, binabago niya ang gusto mo para tumugma sa gusto niya. Ama,
Ito yung desire ko dati. Pero ngayon, babagawin ni Lord para tumugma sa gusto niya. And that is sanctification. Ipag-pray natin, Lord, mas gusto ko ng kabanalan kaysa maging masaya. Mas gusto ko maging banal kaysa dumami lang ang laman ng bulsa. Amen po ba? This doesn't happen overnight. Ngayon, ang ating buhay, diba? Pag may nabasa tayo negative sa Facebook, tumitigil muna tayo, nagpo-post muna tayo bago tayo mag-react. Mas mabilis na tayo makaramdam ng conviction. Amen po ba? Kapag tayo ay nakakagawa ng ating pagkakamali. That is sanctification. Ang bilis na natin makonvict. Mali yung ginawa ko. Pero dati, ginawa mo na, di mo pa alam, mali na yung ginawa mo. Pero habang tumatagal, lumalalim tayo, tumataas yung discernment natin. Mas nagiging honest na tayo sa Panginoon. Mas nagiging honest na tayo sa ating panalangin. Hindi na pagandahan ng panalangin, kundi pata-pata ng puso. Mas lalo na tayong nakadepend sa Diyos kaysa nakadepend kay Bombay, kay ate, kay nanay. That is sanctification. Amen po ba? This is the calling. 1 Peter 15 verse 16. You shall be holy, for I am holy. That is our mandate. Kung ang Diyos natin ay banal, dapat din po tayo ay lumakad ng may kabanalan. Amen? May natutunan po ba? Pwede bang palapakan natin ng Diyos? As I am, sabi po dyan, walang sanctification. Kung walang sanctification na kumikilos sa'yo, hindi totoo ang justification na kiniklaim mo. Basta ako ligtas, basta ako tinanggap si Christ, madaling sabihin yung kapatid. Pero ang tanong, dapat kung meron justification, dapat nagmamanifest yung sanctification. Hindi mo pwedeng sabihin finished work na ni Jesus, pero wala naman ongoing work ng banal na Espiritu sa atin. Malabo po yun. Hindi tayo pwede maligtas kung walang pagbabago po sa atin. May kausap. Ang tunay na pananampalataya, sabi nga ng Bible, lagi ang may bunga. By their fruits, you will know them. Amen? Hindi lang ito sa pananampalataya, dapat may kalakip na gawa. Po ba? Dapat tama po ang take natin sa justification and sanctification para hindi po tayo maguluhan. Kapatid, sabi ko kanina, nagsisimula tayo. Dalawang bagay ang pwede natin lakaran. Kung lagi ka nagdududa kung ligtas ka, remind yourself of justification. Pero kapatid, kung masyado kang relax at hindi ka na nag-grow, mas lalo tayong tinatamad, manalangin, tinatamad tayong makinig ng salita ng Diyos, remind yourself of God's sanctification. Amen? Tayo po tayong lahat. May natutunan po ba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Lord, thank you, God, for teaching us, Lord, the value first of our sanctification. You declared us righteous. Panginoon, salamat dahil hindi mo lang kami, Lord, dineclare na righteous, kundi, Lord, ginawa mo kami righteous. At yung kabanalan namin, Panginoon, hindi po ito instant, but this is an ongoing process. Tetelestai, it is finished, but our sanctification is not final. Panginoon, we pray that this morning, baguhin mo kami. Lord, kung mayroon man po, Lord, sa amin, hindi po, Lord, nagkaroon ng maayos na paglakad ng kabanalan. Lord, ipaalala mo sa amin, God, that we need to sanctify ourselves. We need to make ourselves holy, not because we can, but because we trust
on your promised word, Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang Diyos. Come on. Let's worship the Lord with all our heart. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, sa'yo at kailanman. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit God, for reminding us. Thank you, Jesus, for teaching us, God, the value of our sanctification. Lord, salamat, God, sa justification. Dahil dito, Panginoon, kami ay secure. Pero, Panginoon, salamat din, Panginoon, sa sanctification. Dahil dito, Panginoon, kami ay magiging seryoso. Kami ay magiging totoo, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming kabanalan, O Diyos. Father God, I pray for your Spirit. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa. Hayaan mo, Lord, ang banal na Espiritu mo, Lord, ay dumapo, Panginoon. Samahan, Panginoon, manahan sa mga totoong Kristiyano, O Diyos. I pray, God, for your Spirit. Lord, that there be blessingness, Panginoon. Let there be goodness, Panginoon. Let there be good health, Panginoon, ang dumaan sa bawat Kristiyano, Panginoon, sa iyong mga anak. Ama, salamat. Lord, we give you back the glory and praises in Jesus' name.